Sa San Fernando lang po ba ito? Yes po, sa San Fernando, Pampanga po ang tinutukoy ko na merong orientation and TRF na bukas at doon na rin sila magbubunutan ng topic para sa demo. Ulitin ko po, San Fernando, Division Office of San Fernando. So dito kasi sa Pampanga may dalawa, may San Fernando and may Pampanga. Magkahiwalay sila. Kaya nga sabi ko po sa inyo, napakaalaga na dapat nakafollow po kayo sa mga blue app ng mga division office niyo po para updated po kayo sa mga pasahan tulad po ng ganito. So, eto nga po, sabi nga po, pinost din po namin ito sa blue app page po ng school namin. So, sabi nga dito, official call for applicants Teacher 1 position SY 2026 to 2027. At ito nga yung mga level, merong pang kindergarten and elementary, special education, junior high school, and senior high school. At paano nga ba mag-apply kung gusto mo maging Teacher 1? Una, kailangan carefully review the attached guidelines for the updated documentary requirement. Siyempre, dapat i-review natin kung ano yung mga requirements na kailangan o tinatawag nating pertinent documents. Pangalawa, follow the designated schedule for submission to ensure your application is processed efficiently. Kailangan sumunod tayo sa schedule po. Bawal po dito yung huli-huli, yung hahabol-habol. Bawal po. Kung ano po yung schedule, dun lang po tayo mag-i-stick. And ensure all documents are authentic and updated. So, eto nga po, isi-share ko po sa inyo yung memo. Ayan, ito po kapag hiring na nga po ng Teacher 1, basahin niyo po yung memo ng division office niyo po. Kasi may nagsasabi, bakit daw iba daw yung information na sinishare ko? Kasi nga po, sabi ko po sa inyo, depende po yan sa division office, depende po yan sa lugar natin. Paano yung proseso? At ito nga po, ang isi-share ko po sa inyo, yung dito sa San Fernando, Pampanga. And kailan ba ito? Bukas na po ito, yung pasahan ng papers. Hindi as in pasahan, pero dapat naka-ready ka na. So, dito yung orientation, kung saan sasabihin nila sa inyo kanino yung intent letter, ano yung mga dapat na ipasa nyo, kailangan ba, Xerox ba, authenticated na. And dito rin, after the orientation, magkakaroon na sila ng TRF. After nila sumagot ng TRF, dito rin sila magbubunutan ng topic. So, ganito yon. So, basahin na muna natin isa-isa. So, sa sinasabi lang po sa number 1, kung para saan nga ang memo na ito. So, ito yung mga mahalaga, itong mga activities. Dapat alam natin yung mga schedule. Kailan? So, yung una, sabi nga, call for submission of application or issuance. Ito yung maglalabas sila ng memo at nilabas nga nila yung memo noong January 27, 2026. At saan nila nilabas to? Sa mga division website. So, yun po, maging updated po kayo sa Blue App po yung mga memo na binibigay nila. And then, meron po silang online registration of applicants. Magsisimulan January 27 to 30. Ayan, ito yung kailangan mag-ano na sila sa Google Form. So, para malaman or magkaroon na sila ng registration number. Pero kung hindi man nila ito magawa, pwede pa naman po sa mismong January 31. Nagbibigay pa sila ng chance do. Pero dapat umagang-umaga talaga nandun na po kayo. So, ito nga yung sinasabi ko na bukas, Saturday, January 31, 2026. Habang binabasa ko to, naalala ko talaga yung sarili ko. As in rush, hindi ko alam na kailan itong memo na ito, bigla na lang sinabi, napasahan na pala ng papers at sinabing orientation na pala. And sa totoo lang, hindi ako handa, pero trinay kong pumunta. Pero hindi ito para sa akin kasi umuwi ako agad dahil masakit ang tiyan ko. Pero yun na nga, itong January 31, 7 a.m. to 5 p.m. po ito. So mag-uumpisa talaga tayo ng umaga kasi dun sa magre-register kayo, mag-a-attendance kayo, and then dun napapasok yung orientation. And after ng orientation, doon magkakaroon kayo ng TRF nga, and doon na kayo bubunot ng mga topic. So, hindi kayo ang pipili ng topic ninyo, kundi magkakaroon ng bunutan. So, yun nga, sabi sa number 3, orientation of interested teacher applicants and administration of teachers or yung mga AO. At saan magaganap yan? Sa San Fernando Elementary School. At yun na nga, gagawa na rin kayo ng TRF. Sasagot na po kayo ng TRF. And then, yung February 2 to 13, eto na. Pagpasa na po ng complete documents nyo at the school level. So, yung, di ba, nagkaroon kayo ng orientation, inayos niyo yung mga papers ninyo. So, dun kayo magkakaroon ng time na ayusin nyo simula February 2 hanggang 13. At kanino nyo ibibigay yung mga inayos niyo papel? Sa eskwelahan na malapit sa inyo. Ulitin ko, kanino nyo ipapasa yung papel sa eskwelahan na malapit sa inyo o kung sino man ang kilala nyo, pwede nyong pasahan. Pero dapat localization tayo para may laban ka. At yun nga, bawal ng malate kasi beyond February 13 po. So, bawal talagang habul-habol dito. Pag kulang na yung papers mo, nako,
Dapat kapag sasabak ka, kumpleto po yan. And then, eto na nga, Feb 4, 6, 11, 13, yung mga AO naman yung magbibigay sa division office. Yung sa school, dadali na nila sa division office. At pagkatapos sa Feb 6, 12 to 13, magkakaroon na sila ng initial assessment of documents. Ito yung titignan yung mga let rating ninyo, yung mga TOR ninyo, yung mga papers na pwede na nilang i-check. Minsan, chine-check na rin nila yung TRF. And then, February 16 to 18, maglalabas sila ng result. Wala pa yung sa demo ninyo. Okay, ilalabas pa lang nila yung mga papers or yung mga dun sa pertinent papers nyo kasama yung training, let rating, ganyan. Yun yung mga ilalabas nilang point. And then February 23, elementary, SNED, and kinder, magkakaroon na po ng demo. And February 24 naman, yung mga junior and senior high school. So, yun yung actual classroom observation nyo po. And to be announced na yung issuance of car, yan po. Tapos yung finalization ng comparative assessment. And then posting of comparative assessment result to be, ano na po yan, announced. Pagkatapos, kung applicants po kayo, ayan pala yung mga sinabi ko. So, nawala na ako. So, ito yung mga sinabi ko kanina. Ayan. Next tayo. Pagkatapos, ito naman po, kung may makikita kayo, ito yung link kung saan kayo magre-register. Ayan. So, hindi lahat ng memo or ng division office pare-pares yung proseso po, no? Pero lahat yan, kailangan lahat ng pertinent papers, pare-pares tayo ng ano ang requirements and yung mga demo, ganyan. Pero iba-iba lang yung proseso. Ano yung nauuna, yung iba kasi sabay ang demo at TRF, yung iba naman TRF muna, yung iba demo muna. So, depende. So, yung sinishare ko po sa inyo, San Fernando, Pampanga. So, yun, kailangan ngayon pa lang mag-register na po kayo or kaya bukas ng umagang-umaga mismo dun sa lugar. Pero mas maganda ngayon na para hindi kayo masyadong iwas hassle na rin. Ganun. At ito naman, may mga nagtatanong, ma'am, pwede bang magpa-retain na lang kami ng scores namin, tapos idagdag na lang namin ano yung mga pwedeng idagdag? Yes po, pwedeng pwede. So, ang kailangan nyo lang gawin is magpasa kayo ng letter of intent to participate on the recruitment process. Dun tayo sa number 6, sabi nga dito, topics for the demonstration teaching will be distributed during the orientation. So, after you answering your TRF, dun kayo magbubuno. At tandaan nyo po, no further consideration shall be given to applicants who will not attend the orientation. Kasi napakalaga ng orientation. Bakit? Doon sa orientation mismo, magkakaroon kayo ng TRF. Doon pa lang, 25 points na yon. Tapos, magbubunutan na kayo ng topic. Anong ituturo mo sa demo teaching kung wala kang topic? Kaya napakahalaga na pumunta kayo ng orientation. At ito yung nangyari sa akin. Dahil hindi ko nga natuloy yung orientation, hindi ako nakapagparank sa San Fernando, Pampanga nung mga panahong yon. And ito, sabi nga, for proper guidance, teacher applicants must prefer the following requirements, duly secured and fast. Send in a dark green folder daw po. At ito na yon, ito na yung mga letter of intent, kanino ibibigay, sa school division superintendent. Ano yung kailangan? PDS, dapat po revised 2017. 2017 pa yun nandito. Pero pwede rin yung 2025, sabi nila. Pero better na i-follow natin to. Next, photocopy lang ng valid and updated PRC license ninyo, certificate of rating, POR, certificate of training din nyo po, certificate of employment, contract of service, copy of voter's ID, NBI clearance, checklist of requirements and omnibus. Hindi pa ito kailangan as in bukas. Ang ituturo nila sa inyo ano yung dapat yung gawin dito niyan. Pero mas maganda kung meron na kayong ganito, edi mas maganda po. Pero yun nga, sasabihin ko po sa inyo, ito yung ipapaayos nila sa inyo dun sa sinasabi nilang February 2 to 13. Ayan, kasi hindi pa kayo makakagawa ng detailed lesson plan, tama? Kasi ang lesson plan ninyo, gagawin nyo pa lang yan after your TRF. So, ito yung kailangan na isubmit ninyo dun sa school. At ito, maraming mga nagtatanong, sinabi ko na rin na to last year nga, kailangan pa bang ipa-CAV, o yung CAV I mean is, hindi na required para man-notarize. Hindi na kailangan pa notaryo, sabi dito. So, yun po ang gawin natin, basahin natin yung memo para mas maging guided tayo. At lagi pong tatandaan, wag na wag kakalimutan magdasal. Sa bawat gagawin nyo po, pag-pray nyo po, walang imposible. And dapat positive kayo. At yun lamang po, God bless po.